3 taon na ang nakalipas simula nung ako'y mag-vlog at samot-saring klase ng motor ang aking naupuan, nasakyan at na-review. At ang sarap sa pakiramdam kahit nakasakay lang. At habang tumatagal ay unti-unti ako natututo kasi masaya ako sa ginagawa ko. Gustong-gusto ko yung nagre-review at nakakakita ng motor at nakakasakay at nakahawakan yung motor. Kahit ganun lang. Eventually, baka magkaroon ako ng pagkakataon, then I'm going to test ride. Pero syempre, kailangan natin ng sapat na tools para doon para precise at maganda yung resulta ng review natin habang nagmamaneho. Pero habang wala pa yon, review muna tayo. Kaya naman bago matapos ang taong ito, ay nagkaroon pa ako ng chance na mag-review ng isa na namang napakagandang motor. But this time around mga ka-riders, it's much higher displacement, an expressway legal na motor of course. At ito yung literal na brusko, macho at malaking tingnan na motor. It's because of the looks and style of this motorcycle kaya ako naingganyong reviewin ito. And to tell you honestly mga riders, when I saw it, I love this motorcycle. Every inch of this. Simple, versatile, and yet high-powered motorcycle. Ito yung literal na neo-retro style or modern classic na tinatawag. Ang Suzuki SB650. Alright, so the SB650 stands for many things. It's the sporty between 650, superior value 650, and simple and versatile 650. Performs well for more than a decade. It's super reliable mga ka-riders. It's Suzuki, a Japanese bike. Panalo tayo dito. This motorcycle has an engine displacement of 645cc, 4-stroke dual overhead cam, 2-cylinder with 90 degrees speed twin engine, liquid-cooled, fuel-injected with 6-speed constant mesh. And the ignition system of this motorcycle is only electric, so it doesn't have this old-school style na kickstarter. But it's okay because nowadays most of the motorcycles, especially big bikes, doesn't have this kickstarter anymore. It's a fuel-injected motorcycle so we don't need to painitin pa, no? Isang pindot lang po niya na under po kagad yan. Unlike sa carburetor you need to, kailangan painitin pa. So that's why they're using this kickstarter pag carburetor yung fuel system. And look at the style of the exhaust muffler mga ka-riders. It's a 90 degrees B-twin engine so malakas din po ang torque nito. It has a 63 Nm of torque at 8,000 RPM. So stock pa lang po yan. Lalo pa nagpapalit ka ng open pipe na muffler, ay for sure sobrang dumadagundong ang tunog nito, no? And aside from that, this motorcycle produces 75 horsepower at 8,500 RPM. So for me, this motorcycle is a powerful engine because it has a top speed that can reach up to 200 kilometers per hour. Can you imagine that mga riders? At 650cc engine displacement na motor can reach up to 200. Sobrang lakas na po nun. And the fuel consumption of this motorcycle is 26 kilometers per liter. So not bad na po yan para sa isang powerful engine na 650cc. And look at the style of this mga riders. Ito yung original at high quality metal na trellis frame na bukod tanging Suzuki big bikes at Ducati brand lang ang meron. At pagdating naman sa kanyang front suspension, ito po ay naka-traditional telescopic coil spring fork. Then I will add rubber boots cover para sa front suspension na to. Sobrang gwapo nito at magiging macho lalo motor nito. And sa rear suspension naman, ito po ay naka-monoshock link type connected sa swing arm at pre-load adjustable po yan. Kaya okay na okay po yung rear suspension nito. And the good thing sa motor na to mga ka-riders ay madali pong linisin yung kanyang tapalodo dito sa likuran at meron siyang mudguard protection para hindi masyadong maputikan at madumihan yung rear suspension. Alright, so when it comes to its braking system, it is equipped with dual channel ABS. So pagdating sa biglaang preno, there's no chance of skidding. No, lalo pa dito sa harapan na may 2-disc brake with dual piston brake pad caliper na may brand na Tokiko. So it's a high quality Japanese brand so we don't need to worry about the parts. And the front tire size of this motorcycle is 120 by 70 by 17. So malaki, brusko po yung tire size nito sa harapan. At ang brand po na ginamit dyan ay Dunlop. At ang kanyang rear tire size naman ay 160 by 60 by 17. Both are tubeless.
So sobrang laki ng gulong nito sa likuran at bagay lang din para sa isang 650cc na motor. So magandang i-drive yung ganitong klase ng gulong sa mga twisties na daan. At ito po ay naka single disc brake na may single piston brake pot caliper na may brand naman na Nissin. At pagdating po sa kanyang ground clearance, ito po ay merong 135mm. So saktong-sakto lang po yan para sa mga humps at malubak na daan. At pagdating naman po sa kanyang seat height, ito po ay merong 790mm at sakto lang po yan para sa ating mga Pilipino na may height na 5'8" tulad ko. Ay lapat na lapat po yung dalawang paa ko dito sa sahig, no? 5'6" I think kaya pa, pero yung below that is medyo tiptoe na po talaga yung pakiramdam nun. And it's upright position kaya medyo relax at komportable yung dating dito sa may handlebar, but yung position sa legs ay medyo aggressive yung dating niya. Maganda rin yung combination nun, parang sporty looks yung forma ng motor na to, no? So malakas, brusko, macho, pero relax. And the seat I can say sakto lang, hindi siya ganun kalambot and hindi rin siya ganun katigas, but honestly meron siyang IB effect, no, naramdaman kanina habang nakaupo ako. Pero yung dito sa kanyang OBR or yung back ride mas parang mas malambot pa kaysa sa upuan ng rider, which is good para sa mga maangkas sa'yo, no? At malapad din malaki kaya pwede ka rin maglagay ng something dyan kung wala ka mang angkas. At pagdating naman po sa bigat ng motor nito ay meron po itong 198 kg. So para sa isang 650cc na motor ay sakto lang po yung 198. Yung iba nga ay meron pang 400cc na mas mabigat dyan. 198 is enough po yan para sa isang 650cc na motor. At ito po ay meron fuel tank capacity na 14.5 liters. So pagdating sa long ride ay hindi ka po mabibitit sa motor na ito. May bibigay na yung performance na kailangan mo, plus malayo-layo pa ang mararating mo. At pagdating po sa kanyang meter panel, ito po ay naka fully digital LCD. So lahat po ng information na kailangan para sa ating motor ay makikita nyo na po yan dyan. At pagdating po sa kanyang left handlebar, maganda po ang handle grip nito kasi makapit, malambot, at hindi po siya yung nakakakalyo. At meron po itong passing light switch at malambot din po ang kanyang clutch lever, no? At meron din po itong high and low beam switch. Tapos meron siyang turn signal switch at meron din siyang hazard light switch, no? At of course, meron siyang busina. Now when you look at it, it's a basic old school style of switches. Kaya para sa akin okay yun. It's a modern classic talaga. You see the style of the handlebar, yung gitna, napakasimple lang, basic. Even yung clamp na handlebar, ganun din, napakasimple lang din. Itong susian, parang I don't know if meron siyang shutter key kasi parang wala eh. But it's still a good looking bike kasi it's modern classic, neo retro style. And there's a cute logo of Suzuki there, and dito naman sa kanyang right handlebar ay meron siyang engine kill switch, of course. At ang nag-iisang starting system ang electric starter. At ang kagandahan sa motor nito mga riders ay yung kanyang brake lever, no? Kasi meron po itong adjustable, so madali po nating adjust kung saan natin mas prepare, mas madaling mahawakan ng daliri natin. Yun ang kagandahan sa kanya. At pagdating po sa kanyang mga ilaw, ito po talaga ang literal na modern classic kasi it's round headlight plus halogen bulb type yan, as well as a turn signal, pero ang kanyang taillight yan po yung LED. And I like this style of taillight, no? Kasi it's classic style and there's a sticker there and a classic oblong style na turn signals, tapos meron siyang reflector para sa plate number at maalog na rear fender, medyo maalog But anyway, it's a good looking bike for me. It's a classic style, of course neo retro style, yan yung paborito kong klase na motor. And look at the tire size guys, bruskong brusko. And this motorcycle has 3 color variations, ang glass sparkle black, ang glass sparkle solid iron gray, at ang pinakapaborito ko sa lahat, ang metallic reflective blue. And for the cash price of 429,000 pesos ay pwede nyo pong maiuwi itong napakaganda at macho na SB650. Now if you want a monthly installment for 48 months ay meron din po sila dito. For 20% down payment ka lang ng 126,937, and for 48 months monthly you have to pay 11,068. Now if you have enough money para mag-down ng 50%, you can pay like 251,837, and ang monthly installment niyan for 48 months is 7,292. So kung mas mataas yung babayaran mo para sa down payment, mas mababa yung monthly installment. Now if you want further information regarding sa mga big bikes nila ay punta po kayo sa Wheeltech Suzuki Big Bikes Makati. Located po sila sa 2929 Corner Finlandia Street, San Isidro, Makati City. Alright, so yun mga riders ang ating motorcycle feature for today bago matapos ang taong 2023. Ang machong-macho at poging-pogi na malakas na motor, ang Suzuki SB650. At Renzo Classic po, palagi po ako nagpapaalala. Ride safe, stay safe, think safe, and be a defensive rider at all times. At bumabati po sa inyong lahat ng manigong bagong taon.
Welcome 2024. Ciao.